Alright, good afternoon mga kapatid. Magandang hapon po. Happy Sabbath. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na patuloy na sumabaybay sa mga oras na ito, ating binabati po ang lahat na isang maligayang oras po ng panonood. Live po tayo ngayon sa Pangpalay Seventh-day Adventist Church at kasama natin ang mga kapatiran na konti lang yung kanilang distansya. Konti lang. Alright, at bago tayo mag-entertain ng mga katanungan, ay nais ko po ipakilala sa inyo ang atin pong mga batikan ng mga manggagawa. Hindi pa po ko pinanganak, manggagawa na po mga debatidor na itong dalawa kong kasama. Opo, ang una kong ipakilala ay ang nasa aking kanan na inyong inaabangan sa inyong anniversary, pero siguraduhin nyo nasisipot kasi parang alanganin. Si Pastor Jong Evangelist Cesar Dizon. Bati po kayo, Pastor. Magandang hapon sa lahat mga kapatid. Salamat po, advance happy anniversary. Ako po'y gustong-gusto mga kapatid po marito sa inyong anibersaryo na hari nawa makarating nga, pero hindi ko po muna po maipapangako. Titingnan ko muna po yung aking schedules kasi bago po ako nakarating dito, 4 na nga po, 5 na ang nag-request. Hindi ko pa po nasagot ang iba kasi pagka nag-uwa ko, by all means dapat nandito talaga ako. Ayoko po muna kayong umasa. Keep in touch na lang po tayo sa inyo pong presiding elder. By that month of March at saka April, may number na po ako. Kayo po mga kapatid ay gusto po namin paglingkuran. So okay na rin kayo dito ng pag-aralan natin ministry. So kayo mga kapatid ay amin pong pinasasalamatan. So mainit po ninyong pagtanggap. At magandang hapon sa inyo at magpapanimula na po tayo sa ating pong Q&A. Salamat, Pastor Dizon. And of course, ang aking nasa kaliwa, siya po ang original na anchorman ng programang pag-aralan natin at nag-iisang ninong ko, Brother Johnson Amican. Binabati natin lahat ng mga kapatid sa iglesyang ito sa Pangpalay at lahat po ng mga nanonood at laging nakafollow sa mga video ng pag-aralan natin. Ayan, tayo po ay na-invite dito sa magandang church na to at maganda po at malamig. Kaya kahit maraming tanong ay okay lang. Komportable. So, thank you po sa invitation at sana ay patuloy niyo pong sumaybayan ang ating programa sa mga nanonood sa atin online. At sa mga kapatid na magtatanong, ayan, babanggitin po niyo yung pangalan, pakilala po kayo, pagkatapos ay yung inyong question. Sana ang ating programa ngayon ay maging pagpapala sa lahat ng makakapanood. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. At ang inyo pong lingkod ay kilala nyo na. At nakapunta na ako dito kasama ng aking sing group at aking may bahay noong December 5, 2020. So isang taon na rin na hindi ako nakadalaw. 2020 pa, 2021 na ngayon. Ayan, ang inyong lingkod. Ayan po mga kapatid, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa sapagkat marami po ang mga nag-aabang sa atin. Ay yung pong mga magtatanong, dito po kayo sa medyo, sa gilid lang, huwag sa harap kasi matakpan yung mukha namin. Papakilala po kayo sa ang church at ano po ang pangalan. Pipila po, pero priority natin ang mga senior citizen. Yun ang advantage pagka senior ka na. Oo. Sige po, go ahead. Ako po si Brother Sandro Riquez ng Pangpalay Church. Yung tanong ko po, medyo kasi nakumpis ako dun sa isa nating kapatid din na may programa po sa Facebook tsaka sa YouTube. Yung tanong ko po ay matatagpuan sa aklat ng Apocalypse chapter 13 verse 8. 20? 13 po, brother. Apocalypse verse 13. 20 verse 8? 13 po, 13. 13. Chapter 13 verse 8. 13. Kasi kung ang kaligtasan po ay para sa lahat, ano po? Ayaw ng Diyos lahat mapahama, kaya nga binigay niya kanyang bugtong na anak upang tayo makabahagi dun sa kaligtasan. Ang sabi po rito, at ang lahat ng nanananahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatagang sanlibutan. Sabi po na isa nating kapatid doon sa isang programa, ang kapapahan naman daw, ang mga papa daw po ay mababait naman. Ang sistema lang daw po ng pagan Rome at saka ng Roma, ang Papa Rome, yung sistema lang daw po ang mali. So parang nakukumpuse ako. Tsaka nandito mga pastor, buhat na itatagang sanlibutan, wala ning kanyang pangalan sa buhay ng kordero na pinatay.
Kung ang aim ng ating Panginoon, kaya siya nagkataon tayo para sa kaligtasan lahat, sino po ba yung mga tinutukoy dito? Tulad po si Pope John Paul II, di ba, namatay? Makakabahagi rin po kaya siya sa kaligtasan? So, ang pinakatanong ninyo, kung sino ang tinutukoy Opo, dito? opo. Kasi sabi ni Brother Jerry, mabait naman daw yung mga papa. Yung sistema lang daw ng pagan room, tsaka ng paper room ang mali. Salamat kapatid sa inyong napakagandang katanungan. Brother Johnson, Pastor Jong, ang focus ng kanyang tanong ay nasa Revelation 13 verse 8. Sabi diyan, mga nagsisamba sa kanya, ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat pa nagtatagan sa libutan. Ang tanong niya, sino yung mga tinutukoy dito? Tungkol po doon sa inyong binabanggit na system ang mali, ay yan po talaga yung ating itinuturo, system. Para hindi po natin i-judge lahat ng Catholic. Kasi meron po mga kaanib dyan na hindi natin pwedeng hatulan na hindi maliligtas. Which is, tama po yung ating paliwanag po na yung sistema ang mali sa kanila. At siyempre, yung sistema nila, magdadala po doon sa katuruan na mali. Kaya natin ginagamit yung ganong termino dahil sa hindi po natin ginajudge yung individual na kaanib ng iglesyang iyan. Actually, dyan nga tayo kumukuha ng mga inaaralan natin ngayon kung i-judge na natin sila. Di ba? Kahit na hanggang sa dulo o katapusan ng sanlibutan, yung maling sistema pa nila ang magpapatupad ng mga mali. Ang ibig po sabihin ay yung individual dyan o kahit leader na natin pwedeng hatulan. Yun po. Ngayon, tungkol sa inyong tinutukoy na yung mga nananahan na sasamba sa kanya, na ang kanilang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay at ng kordero na pinatay buhat ng itatag-ang sanglibutan. Ito po ay mangyayari sa tinatag po nating final crisis, mga kapatid, yung huling bahagi ng labanan, yung persecution. Alam niyo po ba yung sinasabi sa last day events, yung time of trouble, paiba-ibang, mayroong little time of trouble, Jacob's trouble, great time of trouble, kung saan ay diyan ipapatupad yung tinatawag po nating pangmalawakan na persecution, kasama na po diyan yung Sunday law, yung pong labanan sa huling panahon yan ay marami ang sinasabi ng Panginoon, mga una na magiging huli at mga huli na mauuna. Pag pinatupad na po yung loud cry, at mangyayari na yan, nakasama na dyan yung loud cry, doon sa matinding climax ng labanan, mga kapatid, meron po diyang mga pananampalataya na bibigay. At yan po yung mga pangalan nila na hindi na masusumpungan sa aklat ng buhay, lalo na pag sa huling bahagi ng kanilang buhay, ay isinoko nila yung pananampalataya. Yan, kasi ang magtagumpay, yun ang bibigyan ang pagkakalooban, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. At marami talaga ang hindi magtatagumpay sa panahon yun. Kaya nga, ang palaging payo po sa atin ay dapat talaga tayo ay maging handa sa labanang iyan, yung tinatawag po nating lateran, dapat maging prepared ang bawat isa sa atin. Kasi yun ang magpapahinog, yun ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Pag dumating na yung sealing time, at merong hindi qualified doon sa sealing, mga kapatid, sa pagtatatak, yung pagtatatak na yan ay confirmation na tayo ay protected ng Panginoon, pag-aari na ng Diyos. Medyo mahaba lang kasi i-detalye po dito pag pinag-aralan po natin yung tinatawag nating chronology of last day events. Ano? Yung pagkakasunod, eschatology. Yan, bago dumating yung final conflict na sinasabi ni Ellen White sa aklat ng Apokalipsis. Yan. Ay, salamat, Brother Johnson. Pastor Dizon? Ang inyo pong katanungan sa chapter 13 ng Revelation ay kapareho lang din po ito sa chapter 17 at saka 21. Akin muna pong basahin po sa inyo ha. Related po ito doon. Ang inyo pong talata ay chapter 13 verse 8, tama? At ang lahat ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya na ang Kaniyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So isipin niyo po yung salitang nagsisamba sa Kanya.
itong kanya, ang kanyang pangalan, di nakasulat sa aklat ng buhay. Nakuha po niyo punto? Alright, sa 17 naman. Verse 8, at ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit ng umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Now, kapatid, tingnan po natin ha. Iba po yung isa o pangkalahatan. Hindi ko po dalang aking laptop ngayon, mga kapatid. Ngayon ko lang napagtanto na dapat may question and answer pala. Hindi ko nadala yung laptop ko, ano? Kasi yung tanong po niyo, mga kapatid, nandoon na po yun eh. Maraming beses na po natin ito na-discuss. Ito po yun. May mga tao talaga, dito muna ako sa pangkalahatan, may mga tao po talaga, buhat ng panimula, talagang labag sa Panginoon, nagkaanak na lang, labag pa rin sa Panginoon, nagkaanak-anak na lang. Talagang yung kanilang pagtanggi sa Panginoon, buhat ng panimula ay gayon na lamang. Para bagang, katulad nung nandun ako sa Mindanao, mga kapatid, pirata ang lulo at lula, pirata ang mga anak, pirata lang mga lulo, hanggang ngayon pirata pa rin yung mga apo sa tuhod. Na hindi malang nagkaroon ng pagkakataon at panahon na mabago at magbago ang buhay. Alam nyo kapatid, isa ito sa mga sermon na aking ginawa. Is my name written there? Kasi dito po sa Revelation chapter 21, lahat ng mga hindi nakasulat ang pangalan, itatapon sa kadagat-dagatang apoy. Ito po ang sabi. Chapter 20 verse 14 and 15. At ang kamatayan at ang Hades ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15, take note. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulit sa dagat-dagatang apoy. So napansin nyo mga kapatid, is my name written there. Maganda po ito eh, may sermon po ako niyan. Hindi lang po yung sermon tinatawag na my heavenly calling and my mission. But this one is a good sermon also. Kasi kapatid, tandaan nyo ha, lahat ng mga pangalan natin gusto ng Diyos ay may sulat sa aklat ng buhay. Pero hindi po lahat sa atin mga kapatid ang magpapatuloy sa pananampalataya. Totoo hindi. Pero ang encouragement, dapat huwag tayong tumigil. Dapat magpatuloy. Tama po yun? May mga tao talagang di nagbago, brother. At ayaw magbago. Alam mo anong sabi ng Spirit of Prophecy? They are violent opposers to the truth. Sabihan ng totoo, mali talaga. Sabihan ng mali, mas natutuwa pa. Kaya sabi ng Panginoon, nangadiliman ang kanilang mga kaisipan. Sa halip turuan ng tama, kadiliman na lang tuloy sa ikapapahamak nila. So may mga tao talagang ang pangalan po ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero tandaan nyo ha, for God so loved the world. Lahat ng tao binigyan ng pag-asa na makarinig ng pabalita. Talagang may matitigas lang puso, ayaw talagang tumanggap. Sana huwag naman mangyari sa atin. Amen, brother? Thank you very much. Salamat po. At do you have any follow-up? Okay na? Salamat po, kapatid. Next question po. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Sabbath po. Ako Sabbath po din si Brother James Perinya. Ang tanong ko lang po ay medyo naguguluhan din ako katulad na sa ating lesson kaganina na ang lahat ng mga rebulto ay natapos na. Actually, nandun na tayo sa bandang paa. Ang tanong ko lang po kung gaano nakatanda ang mundo. Kasi inaano sa kwenta-kwenta ko mula doon sa 457 BC hanggang sa 1844 ay 2,300. Plus yung kasalukuyan nating taon na 177, tayo po ay, kung i-add po yun, 2,477. Paano mo kukwentahin yung mula doon sa 457 BC pabalik doon sa kaila Adan? Tsaka po, ilan na po talaga eksaktong bilang ng ating pong mundo ngayon? Maraming salamat po. Salamat po. Yan, tanong niya yung edad ng mundo. Edad. Oo. Sa mga creationist po, yung naniniwala sa creation, sa Genesis,
Ang tawag po sa mga grupong ganito ay mga creationists ay mula sa time ni Adan hanggang sa ating Panginoong Jesucristo ay 4,000 years. Ano po? At mula sa time ng ating Panginoon ay 2021 na ngayon. So, kung itutotal mo natin, edi 6,021. Tama ba? 6,000 years and 21. Opo, yun po yung edad ayon sa mga creationists. Yan po yun. May follow po? Ayun. Dadagdag ako. Sige. Kapatid, tanong ko din po yan. Okay? Pero yung tanong ko, ako na rin ang sumagot. Ganito kapatid, ayon sa pag-aaral po, pwede po niyong gawin ito. Kayo mismo. Kasi may record sa Biblia eh. Hindi sinabi na ito yung pag-start ng mundo. Pero pwede po ninyong bilangin ang panahon backward gamit ang mga edad ng tao. Akuha niyo po? Halimbawa, sa ganing taon ay panganak si ganito, ang edad ni nanganak ay ganito. Ibalik mo. Yung tatay naman niya, namatay ganito, ang kanyang anak o na ganito. Tapos namatay naman yung kanyang tatay, pero bago nagkaroon ng anak sa ganitong edad nito. Tapos nagkaroon ganito. Tulad ng limbawa ni Adan, nung edad niya 130, naipanganak si Seth. Then si Seth, naipanganak si ganito, sa ganitong taon. Backward nyo kapatid, isama na yung pagkabaha. Aabot kayo sa 4004 BC. Okay? Now, sa sariling computation ko yon, akin pong tingnan sa napakaraming komentary. Which is, makukompute mo nga naman. Kailan po, hindi tayo gaano ka-sure, ano po, na 100%. Talagang kahit doon sa mga librong binabasa ko, mayroon pa rin pong naiwan na 1 to 3% na possible may error. Kasi bakit? Computation ng tao yun eh. Tanging Diyos lang nakakalam ng exact. Pero makukuha natin ang more or less. Okay? Then, pumunta po kayo sa chapter 1 at chapter 2 ng Matthew. Nandoon po yung genealogy ni Jesus Christ. Si Joseph, ang tatay niya sa ganito, ang tatay niya sa ganyan, itatay ganito, ganito, 14th generation. Ang tatay niya sa ganito, 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 14th generation. Tatay sa ganito, ganito. Sila ay pumunta sa Babylonia, ganito, ganito. Pumunta sila sa Egypt, ganito. Hanggang papunta kay Adan, hanggang papunta sa Diyos. So going backward, nakuha po niyo ibig sabihin? Going backward po, matitrace din po ninyo kahit paano. Ganun pa man. Alam mo man kung gaano katanda ang mundo, para po sa akin, siguro sa inyo mahalaga. Hindi yun ang mahalaga. Ito nga ang mahalaga. Sa tanda ng mundo, gaano ba tayo kahandang humarap sa pagparito ng Panginoon? Meron kasi mga tao na ang mga minor, mini-major. Ang major, ginagawang minor. Halimbawa, ano ba yung 144,000? Buhay o patay? Buhay man o patay, maniguro ka sa kaligtasan mo. Ito pang iba. Pastor, paano ko malaman doon sa langit kung nagugutom ako, kumain ako, natatay ako? Saan kaya ang CR doon banda? Ito ang sabi ko, brother, pag sumikapan mo nang makarating ka ng langit, saka na lang natin hanapin ang CR. Nakuha po yung punto. Yung mga hindi naman kailangan sa kaligtasan, parang pagka di masagot, ayaw na magsimba. Ay, hindi ganon. Kaligtasan na pag-usapan, clear yan. May mga ibang bagay na marami tayong mga katanungan. Kahit ako, brother, magtatanong sa'yo, baka hindi mo rin siguro masasagot. Kasi ako walang sagot. Pero I do believe ang Diyos may sagot. Hindi lang natin hagip. Nasagot po ba ang inyong katanungan? Thank you. Salamat po, Pastor Jong. I would like to read from the book of Mrs. White, Lift Him Up. Ang sabi niya sa page 52, paragraph 6. Ito yung karagdagan lang at susog doon sa sagot ni Brother Johnson at ni Pastor Jong. Ang sabi ni Mrs. White, infidel geologists claim that the world is very much older than the Bible record makes it. They reject the Bible record because of those things which are to them evidences from the earth itself, that the world has existed tens of thousands of years, and many who profess to believe the Bible record are at a loss to account for wonderful things which are found on the earth, with the view that Creation Week was only 7 literal days, and the world is now only about 6,000 years old.
Kung yung titingnan, maging sa panahon ni Mrs. White at maging sa panahon ngayon, maraming naniniwala at maging kaibayo sa pananampalataya natin na miyembro nila madalas tumutulig sa live ng pag-aralan natin, ay naniniwala sila na thousands of years or millions of years na ang tanda ng mundo since the creation. Pero ang sabi ni Mrs. White ay hindi siya matibay na basihan sapagkat nire-reject nila ang Biblia at tinatanggap nila yung kung ano yung kanilang nakikita. Halimbawa, ang sabi nila ni Mrs. White, without Bible history, geology can prove nothing. Okay? Kung walang istorya sa Biblia about sa creation, walang mapapatunayan na kahit ano ang mga geologists, mga kapatid. At ang sabi pa ni Mrs. White, relics found in the earth to give evidence of a state of things differing in many respects from the present. But the time of their existence and how long a period these things have been in the earth are only to be understood by Bible history. So yung mga ginagamit nila na sabihin nila, uy, yung dinosaur ay nag-exist siya long time ago. Sabihin nila, million years ago nag-exist. Ayon sa mga relics na kanilang nakita. Pero ang sabi ni Mrs. White, without the Bible history, they can prove nothing, mga kapatid. Kaya, tama yung sinabi ni Pastor Jong, kung yung babalikan yung mga genealogy ng ating Panginoong Jesucristo, babalik yan sa creation at matitrace natin. Pero, hindi siya masyadong mahalaga sapagkat ang mahalaga yung kaligtasan natin, mga kapatid. Ayan. Salamat. May kunting dugtong lang ako doon sa sinabi ni Pastor Jumel, no? Ito, mga kapatid, pansinin niyo po. Nung nandun ako sa Mountain View College, nagkaroon po kami ng debate. Ang grado ko kasi, alanganin na eh. Oo, pag kami nang invite sa akin ng debate, kahit examination, iniiwanan ko. Inuuna ko yung debate. Opo. Ang point ko, mga kapatid, mas marami akong absent kaysa present. Kaya ang gagawin ko, i-drop. Pero merong remedy yung teacher. Magdebate daw kami, ang topic, creationist, evolutionist. We are talking about creation eh. Opo. Sino ang creationist? Lahat sila'y taasan ng kamay. Ako na lang hindi. Kasi kung magtaas pa ako, walang debating mangyari. Di ang nangyari, ako yung evolutionist. Ang problemang malaki, ako pang nanalo. Kasi hindi kaya ng Kristiyano i-defend kung ano ang katotohanan. Ang akin lang naman, based doon sa mga nabasa at mga teorya. Pag sinabing teorya, it's not a norm, it's not a law. Okay? Abot isip lang ng tao yun eh. Ang point, mga kapatid, sabi nila, Big Bang Theory, bang! Pumutok na gayon. Ang nangyari, mga kapatid, ay nagkalat, so nagkaroon na ng Jupiter, Neptune, Pluto, Uranus, at iba pa, tapos nagkaroon ng sapang palay. Kita niyo yan? Tanong, sino nakapag-observe? Kapatid, walang taong umaabot ng 200 years ngayon. Billions of years pa kaya? Sinong makapagkwento kung sinong buhay noon? Correct. O, di ba? Laking story at laking problema yan. O, ang point doon, mga kapatid, ganito po. Kung ibase natin sa Biblia, ito nga problema na iba eh. Bakit ba ang mundo, kung gagamitan ng carbon dating at saka rock dating, abay, ang mundo parang 1,000 taon na rin, mahigit. 1,000 taon na. Which is true. Kasi nung pinanganak si Adan, hindi sanggol. Matured na, may asawa na nga agad eh. Tatlong klaseng tao. Ipinanganak na walang pusod, ipinanganak mula sa walang pusod at nagkapusod, at yung panganak galing sa pusod na may pusod. Ang punto, mga kapatid, ito kasi matured na sila. May bundok na, may kahoy na. Ibig sabihin, kung i-carbon dating mo, for sure may edad na talaga. Nakuha yung punto? Pero kapatid, ang Biblia, kung inyong i-base, hindi tayo umabot ng millions of years. Hindi po tayo umabot doon. Kaya, mas mabuting doon tayo sa makinig tayo sa Biblia. Okay? Yan lang po, mga kapatid. Salamat po. Madagdag ba? Yan. Tama po yun na mga sinabi ni Pastor Dizon. Kasi kung milyon, dapat pangalan pa lang ng mga taong nabuhay sa loob ng million years, hindi ganyan kakapal ang Biblia. Tama. Kasi kaya nga mayroong genealogy at yan ang naging basihan ng mga creationists mula sa kay Adan hanggang sa Panginoong Jesucristo. Mula sa ating Panginoong Jesucristo, 2,000
21 pa lang. Di ba? So may mga pangalan mula sa panahon hanggang sa panahon ng ating Panginoon, doon binibase yung pagbilang ng edad ng mundo. Kaya imposibleng umabot ng milyon-milyon na yan. At iba pa ay billion pa nga. Ayan. So hindi sapat yung carbon dating na ginagamit ng mga geologists, no, yung mga scientists, para i-prove na yung Evolutionist. mundo ay millions of years. So ang sabi ni Mrs. White, they prove nothing. Wala silang Kasi mga kaya program. theory pa rin para yun hanggang ngayon. Correct. Magkaiba kasi yung theory sa katotohanan eh. Opo. Ang truth at theory magkaiba. Ang theory hanggang theory lang siya. Pero yung katotohanan, mananatiling katotohanan. Next question po. Ako nga pala po si Jimmy Crisologo. Follow up ko lang po kay Brother James yung tanong. Sabi nyo, palit pumapatak na 600 pa po o 6,000? 6,000. Ang sabi po sa Biblia, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon. Ayan, magaling si Brother Johnson dyan. Sa makatuwid, kung 1,000 taon sa Panginoon, at kung tama yung kwento nyo na kwenta nyo na 6,000, 6 million na yan. 6,000, sa makatuwid, ika-6 na araw na ngayon. Kapag malapit na ang Sabat, paano po ba yun? Salamat kapatid na Jaime. Basahin siguro muna natin yung talata 2 Pedro para 3:8. basahin muna natin yung talata, no? Tama 'yon. Kailangan natin alamin bakit sinabi na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. 3:8 po ang sabi ganito. Datapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon. Ayan. At ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Ngayon. Pansinin po ninyo, bago natin ibigay kay Brother Sige, Johnson, yung term na ginamit, ang sabi dyan, katulad, hindi siya equivalent. Okay? Magkaiba yung equivalent siya ng isang taon kaysa katulad. Okay? Brother Johnson. Ayan, kasi may konteksto 'yan bakit sinabi ng Panginoon. Mhm. Hindi ho ito ang ating pagbabasihan sa edad ng mundo. Manapa, mayroong dahilan kung bakit sinabi ang 'yon. At yan po ay meron po kasing darating na tawag po dito ay mga manunuya. Ano ang dahilan ng kanilang pagtuya? Sa verse 3, Na malaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisi pa rito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita 4. at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Yan. Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang. Ayan. So, mayroong mga tao na nanunuya. Kini-question nila kung nasa na yung Panginoon na hinihintay. Bakit ang tagal-tagal na lang na yun? Hanggang ngayon, nasa pinto pa rin. Sa pinto. Baka nga sinasabi nila, ang tagal naman. So, yun ang basihan kung bakit sinabi ni Pedro na yung pagdating ng Panginoon ay nakakainip ito sa iba. Kaya binanggit niya rong sa verse 8 na sa Panginoon nakakainip sa atin, pero sa Panginoon yung 1,000 taon sa atin na naiinip tayo, Parang isang araw lang sa Diyos Panginoon. parang isang araw lang. At pinatutunayan ho dito na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Sabi ng talatang 9, Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. yun. Na gaya ng pagpapalibang ipinaglalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yun ang dahilan kung bakit naiinip yung iba. Opo. Sa ating Panginoon, parang saglit lang. Ano po, mga kapatid, parang sandali lang. At pinatutunayan dito ni Pedro na hindi siya mapagpaliban. Ano po, manapa, gusto lang niya, kaya nagtatagal siya, gusto niya na lahat ay makaranas ng pagsisisi. Biruin mo kung dumating na last year, di si brother, yung kababautismo nitong January lang, no? Di sana wala dito yan. Kung dumating na nakaraan, di ba? Sayang.
Oo nga. Oo. So, ganun po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, yun ang dahilan ko bakit sinabi na yung isang araw ay katulad ng 1,000 taon. Sa atin, inip na tayo. Pero sa Panginoon, parang andali pa lang nun. Oo. At yung inaalala kasi ng Panginoon, yung mga maliligtas eh. Nga. O, kaya sabi Tama. niya, ang makarating ito, ang lahat ay makapagsisi. Yan. So, ang gusto ng Panginoon, lahat maligtas. Kaya lang, ang gusto ng tao, hindi maligtas. Yan po. Pastor Jong. Isang bagay din mga kapatid, yun po yung magandang syntax yung sinabi po ni Brother Johnson mga kapatid. Tingnan kasi natin yung background, bakit niya nasabi yung 1,000 taon. Talaga mga scoffers yung dun eh. Sa atin parang napakatagal, pero ang sa Diyos, 6 na araw pa lang. No? 6 na araw pa lang. Pero mga kapatid, in other hand, meron din pong ibang explanation, which is, may mga tao na nalilito sa mga bagay ito. Halimbawa, sabi nila, hindi pa Sabat ngayon. Bakit? Ang 1,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Diyos. In short, hindi pa Sabat ngayon. Ang Sabat daw ay pang 7,000 taon pa. Nakuha nyo? Kasi kinukwenta nila ng ganun eh. Dito nagkakamali ang iba. I-advance ko na lang konti, bagamat hindi kasama doon sa tanong ni brother. Nasaan ba si brother? Andyan. Ayan o. Ito po yon. Sa akin pong pag-aaral mga kapatid, mayroong 3 klaseng oras sa Biblia. Number 1, weekly cycle daily time, reckoning. Ibig sabihin, 12 sa araw, 12 sa gabi, 24 hours, cycle of time, 24 hours, 1 day. Papa nyo? Yun po ay normal na reckoning ng time. Ikalawa, yung prophetic time. Ezekiel 4:6. Na ang sabi mga kapatid, ang 1 araw sa prophecy, 1 year. Ito mga kapatid. So kung 7 days, 7 years. 1,260 days is equivalent to 1,260 years. Naalala natin mga kapatid? Now ito ay... Yearly principle. Oo. Yes, prophetic principle po yun. Weekly cycle of time or daily cycle of time, prophetic time, at saka God's time versus man's time. God's time, 1,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Diyos. Tandaan ninyo, huwag nating i-compare ang ating oras, magbilang kung ano ang araw ng Sabat. Kasi ang Sabat, hindi sa pagbibilang ng 1,000 taon. Sabi ng Diyos, 6 na araw gagawa. Kailan ang Sabat darating? Paglubog ng araw. Isipin nyo kapatid, kung paglubog ng araw 1,000 taon pa, hindi pa nakapangiling 1 araw ang tao, patay na. Kawawa naman. Nakuha nyo ba ang punto? Kaya joker tong mga itong nag-isip na ito eh. Hindi pa Sabat ngayon. Ay sabi ng Panginoon, ng pangiling Sabat, sunset to sunset. Ay hindi pa nabutan ng sunset. At wala pang nabutan ng sunset. Bakit? Si Methuselah na pinakamatanda, 969. Kulang pa mag-1,000. Ay hindi siya nakaabot ng sunset. Kung yun po ang ating pagbabasihan. So brother, yung 1,000 taon, ipinaliliwanag lang sa atin na 1,000 taon sa tao, maiksi lang talaga sa Diyos. Ang darating di tao, Diyos eh. Correct. So, At hindi siya under ng time ng tao ang Diyos. Correct. At saka siyempre naman, ang Diyos, susukatin mo ba naman ang time, ano? Yun ang Ang darating ay Diyos, hindi po tao na katulad natin, ano po? Ikalawa, yung sinabi nilang 1,000 taon Sabat, hindi po totoo. Ang ginagawa kasi nila, ang God's time, ginawang prophetic time, ang prophetic time, ginawang literal time ng tao na 1 hour. Ito si Brother Johnson, diniscuss niya sa offer yan eh. Yung halakik ba yun, Brother Johnson? Halakik hour? Tama ba yun? Halakik hour. Ang point mga kapatid, ganito. Di ba sabi ng Biblia, sa kalagitnaan ng 1 linggo, ang Kristo mamamatay? Tama po ba? O sa 1 linggo, anong kalagitnaan? Merkules. Si Kristo nabuhay sa anong araw? Linggo, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Mali ng Bible, 5 na hindi 3. Bakit? Ginawa nilang literal. Habang ang sinabi ng Daniel Kapitulo 8 at 9, mga kapatid, prophetic time. Kalagitnaan ng 1 linggo, sa 1 linggong ministeryo ni Kristo ang pananatili dito sa lupa. At namatay nga siya sa kalagitnaan. Anong gitna ng 7 years? The 3.5, which is 31 AD. Natapos ang 7 years noong 34 AD. Nag-umpisa nung baptism niya noong 27. 34 minus 27, 7 years ka. Kalagitnaan ng 7 years, 3.5. Nakuha niyo kapatid?
So wag natin ipaghalo yung daily cycle of reckoning of time sa prophetic time, lalo nang wag ipaghalo kasi napakalawak ang time ng Diyos compare sa tao. Malinaw, brother? Thank you very much po. Salamat po. Mayroon ka bang dagdag? Yan na. Okay, next question na tayo para makarami tayo. Follow-up question lang din po. Applicable din po ba yung 1,000 years doon sa creation na ginawa ng Panginoon? Sa creation? Yung So, 1,000 ayong years. abang Sa 1,000 years, applicable ba yun sa creation? ng Yung Panginoon? sa Pedro. Walang kinalaman sa creation yon. Correct. Walang talaga. kinalaman sa creation yon. Yun po ay sagot niya doon sa mga naiinip sa Panginoon. Yung 1,000 taon sa atin, parang andali lang sa Panginoon. Kaya hindi dapat tayo mainip. Opo. Tsaka doon sa creation kasi nung 7th day, hindi kasi sinabi 7th year. Ang sabi doon sa Hebrew ay Yom Shebe. 7th day. Kasi yung salitang day sa Hebrew, Yom. So hindi years ginamit, kundi day. Kaya naniniwala tayo sa creation na 7 literal days yun. Tsaka maliban pa doon, Brother Johnson, di ba ang tawag natin Creation Week? Tama ba yun? Aha, hindi creation years. Di ba ang tawag natin Creation Week? Tama po ba? Ay paano mo matawag Creation Week kung 1,000 taon? 6,000 Nakuha labas po na. nyo? Ay ilang araw ba ang isang week? O tama lang, 6 na araw naglalang, 7. pang 7 nagpahinga. Kaya nga Creation Week. Ngayon kung sasabihin natin ang 1,000 taon, ganun din ba ang nangyari doon sa creation? Ay hindi na Creation Week yon. 7,000 years nag-create ang Panginoon. Bambagal naman ang Diyos yan. Ang bagal ano? Ano ang nalikha ng Diyos sa ilang araw? Sa unang araw. Di ba? Nagkaroon ng liwanag. Yun lang, 1,000 taon niya nilikha. Di ba? So, hindi ano yan. Hindi logical. Tama yon. Maliwanag, brother? Thank you po. Salamat po. Next question tayo. Ayan, si tatay. Ako nga pala si Brother Lazaro. Ang tanong ko po ay yung sa Itong si tatay, na-advance ng aming question and answer sa likod eh. Hindi ka ako binitawan eh. Sige po. chapter 17 verse Anong aklat? Revelation po. Chapter 17 verse 7 to 8. Medyo meron lang ako kukumpirmahin. Opo. Sabi Why dito. are you sige. surprised? The angel asked. Mhm. I'll tell you who she is 7 natin. and what the animal she is riding represents. Verse 8 po. He was alive but isn't now. And yet soon he will come out of the bottomless pit and go to eternal destruction. And the people of earth whose names have not been written in the book of life before the world began will be dumbfounded at his reappearance after being dead. Alam po natin ito. Noong 1929, gumaling ang sugat ng papasi. Tama po. Tapos noong 1994, panahon ni Ronald Reagan, nagpunta siya sa either United Nations yata. At naulit-ulit noong 2004. Ang tanong ko rito, ito po bang pangyayaring ito ay nagpapatunay na tayo po ay nasa lethal time of trouble o papasok na sa Jacob's trouble? Ayun. Yun po ang tanong ko. Salamat tay. So yung kanyang tanong, based this 2 verses, tayo po ba ay nasa little time of trouble na at papasok na sa great time of trouble ay yung tinatawag nating Jacob's trouble? Ihanda po niyo yung mga sarili dahil magkaka-trouble tayo. Ito po, meron lang po ako ipapakita ho dito nga diagram. Yan, yung mga trouble na yan. Ayan o. Ayan. Okay. Sige po. Yan, chronologies of last day events. Ano po? Yung tinatanong, yung talata ay papasok na ba sa Jacob's trouble? Kung mapapansin po niyo dyan, yung third angel's message, tapos ang dulo po niyan, close of probation. No? Pero, bago dumating yon ay hindi mauuna yung, kasi tinan nyo, nasa loob na niya yung Jacob's trouble. Meron mo ng little time of trouble pag i-proclaim na yung Sunday law. Ayan. So,
Yung inyong tanong ay mas malapit na siya. Pag nangyari yung talata na yon, lahat na ng binanggit doon ay nangyari. Panahon po yon. Ibig sabihin ay yung Sunday law ay yan ang susunod. At pag iprinoclaim na yung Sunday law, yan yung tinatawag nating little time of trouble. At the same time, sa panahon ng little time of trouble, ay dyan din po mangyayari yung loud cry. Ano po yung loud cry? Yung mga nakarinig ng pabalita sa pangangaral ngayon na hindi nagdi-decide kung abutan man ng panahon na yon, yung mga nakarinig ng pabalita ay maiisip po nila, maunawaan nila na, bay, tama nga pa rin sinasabi ng mga nagpo-proclaim ng three angels messages. So yan po ay yung pangmalawakang pangangaral na napakarami ng conversion. Na marami po ang mga nasa ibang pananampalataya, yung mga invisible church kung tawagin po natin, ay magpapasakop sa Panginoon, aanib sa tunay na iglesia. Kaya tinawag po yan na little time of trouble kasi meron pang mga kasunod po niyan. No, pagkatapos ng Sunday law, magkakaroon ng close of probation. At sa panahon ng close of probation, nandyan na po yung great time of trouble. At sa great time of trouble, sakop na rin po niya yung time of Jacob's trouble pagka ipinoklam yung death decree. Correct. Ipinoklaman na papatayin lahat ng hindi tatanggap sa hayop. Actually, close of probation na yon. Pero hindi alam ng bayan ng Diyos na close of probation na yon. Kaya meron silang mga kabagabagan ni Jacob. Hindi alam, kaya ginamit yung Jacob's trouble kasi si Jacob, hindi naman niya alam na ginagayad sila ng Panginoon, pero lagi siyang takot kay Esau. Kaya lagi iniisip niya, anytime pwede siyang patayin ni Esau. So ang bayan ng Diyos sa panahon niyan ay narito pa rin, pero hindi nila alam na protected na sila ng Panginoon, kaya naroon pa rin yung kaba. At yung takot na yon ang naging dahilan kaya lagi silang nagiging total dependent sa ating Panginoon. Kasi iba ho kasi ang pagkaramdam pag pinaalam ng Panginoon na libre ka na, yayabag ka, wala yung susalot na yan, di tatalab, di ba? So, ang bayan ng Diyos, may takot pa rin, pero ano na yon? Secured na sila sa Panginoon. Follow up tayo. Sige po. Sa nung mag-YouTube ako, sa atin din, sa denomination din na ang galing, itong March 3, yung Great Reset, di ba po ba tayo ngayon ay new normal? Yung Great Reset, ang magpupulong ay yung World Economic Forum. Ngayon, doon sa bandang huli, nakalagay doon para sa kabubuti ng karamihan, common good. Yun ang ginamit ang environment, tapos health, tapos bandang huli, unti-unti nakikita na yung Sunday law nga. At itong nakaraang linggo, may nabalita rin na sa Amerika, mga senador na Democrats, naghain na ng batas na ipagbawal na tuluyan ang Biblia sa lahat ng eskwelahan, private or public. Inisip ko, bakit gano'n? Naalala ko, nung nag-aaral ako, Adventista na rin kami. Merong Bible study pag umaga, bago pisa, pero tinuturo pa rin sa amin yung creation, yung evolution. Hindi kaya ito na ang umpisa? Pinagkakabit-kabit ko lang, kaya ito ang tanong ko, hindi kaya ito na? Ayun. Parang confirmation lang yung kay tatay. Hindi kaya ito na yung start ng little time of trouble and papasok na tayo sa great time. Malayo-layo pa yung great time. Siguro sa little time muna tayo. Okay, may idudugtong din ako po, no? Sige po. Maganda po yung katanungan ninyo tayo, no? Pakinggan nyo po ng maigi po ito. Marami pa pong kagutom, salot, gera na mangyari. At ito po ang tawag ng Matthew 24, palatandaan sa time of the end. Now, ang time of the end ay kaiba sa end of the time.
Nabanggit ko kanina sa Sabbath School yun eh. Ano ang pinagkaiba? Ang pinagkaiba, binaliktad mo lang. Ang time of the end, ito yung magkaroon ng digmaan, bansa laban sa bansa, magkaroon ng tagutom, tagtuyot, iba pa, yun ay mga palatandaan sa huling mga panahong katapusan. Ang end of the time, pag dumating ng Panginoon na hatulan sinong maligtas o hindi, and that's the end of everything. Kasi separated na yung malinis at di malinis, tupa at saka kambing. Now, yung binanggit kanya ni Brother Johnson, which is very clear po yon, na pagka dumating na po yung paninikis sa bayan ng Diyos at mag-umpisa. Ang Sunday law, kapatid, ay hindi isang klase. Merong National Sunday Law at merong Universal Sunday Law. At ang trouble, dalawang klase. Little time of trouble or tinawag lesser time of trouble at merong tinatang na great time of trouble or Jacob's trouble. Bakit tinawag Jacob's trouble? Ito po kasi yan. Naalala niyo po si Jacob na pinagpala na siya ng Diyos. Pero mga kapatid, ang takot niya sobra-sobra. Ang kanyang ginawa, nung nakita niya sa unahan, ang daming sundalo, doon pa brother niya, hinati niya sa dalawa ang grupo ng kanyang buong grupo. Sa gitna siya, nagpagitna. Poreng kaso, kung may papatayin, mauna mo na yung sa harap. Etong masaklap, nandoon yung biyanan niyang galit na galit din sa likod. Ang problema, bundok, dagat, wala siyang escape. Liban lang sa Panginoon. So doon po nanggaling ang salitang Jacob's trouble. Only God is your Savior and the one that you can depend on. So doon po nanggaling yung Jacob's trouble. It's really a trouble. Wala kang mapuntahan, langit lang. Dagat, bundok, biyanan, kapatid, papatay talaga sa'yo. Now ngayon, ito pong pagkadarating na yung Sunday Law, national sa atin. Yan na po ang tinatawag na lesser time of trouble. Alam nyo kapatid, yung binanggit nyo kanya, napakaganda yon. Bakit? Ito po yun eh. Ang Sunday Law, bago mangyari yan, may 3 baitang muna. Gagawin nila ito ng family time. I-type nyo mga kapatid sa Google, ano ang family time day? Lalabas Sunday. Nung pumarito si Pope Francis, Sunday lagi ang sinasabi niya for family. Correct? Sabi ni Sister White, hindi lang ito magiging family time. Magiging day of worship. Bakit? Sino papayag na yung Sunday ay family time? O payag lahat. Sino ba namang ayaw? Lalo na yung mga misis laging naiwanan. Correct? Ikalawa, yung tinatawag kapatid na sinong sasamba sa araw ng linggo? Huwag na lang magbutuhan, talo ang sa barista. Correct? Pero darating ang pangatlo, sa pilitan talaga ang linggo ipangingilin. Ang hindi susunod, kasi dalawa ito religious and political power. Religious kasi Sunday law. Nagiging law kasi ang mag-execute, gobyerno. Pagka ang church at government magkaisa, ito ang starting ng persecution. So kapatid, papasok yon. So ang tanong ninyo ay, magandang i-lecture to kasi lagi ko itong nililecture eschatology, mga kapatid, the chronology of the last days events like that, no? Ang point doon, mga kapatid, ay hindi pa po tayo umabot doon. Pero pagka magkaroon na po ng agitation of the Sunday law, neither that is national or universal Sunday law, which is, yun po ang start ng lesser time of trouble or little time of trouble. Yung binanggit ni Brother Johnson kanina, no, which is napakaganda, pagka pumasok na po yung death decree, binanggit mo yun? Death decree. Ano yung death decree, kapatid? Pagka pumatay ka ngayon, babayad ka. Anong bayad? Either ikaw ang mapatay, bilanggo ka. Tama po ba, mapatid? Pero sa panahon yun, ibang storya. Sino ang makakapatay sa mga Sabbath keepers? Sa halip mabilanggo, may premyo. Bawat ulo natin, may patong. Oo nga. Ay talagang Jacob's trouble, talagang katakot-takot yun. Correct. Sa halip na sila'y managot, hindi na mananagot. Bakit? Kasi nga, sila mga kapatid ay mayroong command na death decree to those who disobey. Ang concern ko po kasi talaga dito, katulad ng, hindi tayo nagta-time setting, di po ba? Opo. Di po, binanggit niyo yung pwede kitang patayin. May premyo ko. May batas na po yan Citizens arrest dito sa atin sa Pilipinas. Sa Amerika po, patutupad na. Kaya nga ang tanong ko, umpisa na po ba ng little time of trouble or papasok na tayo sa Jacob's trouble? Ayun, magandang Kaya ganun ang papasok. Opo. Maganda yon, papasok.
hindi pa naman po talaga totally nag-start. May kalayaan pa tayo eh. Actually, tatay, kung yung titingnan yung ating chronology of last day events, yung Little Time of Trouble, mangyayari yan siya doon sa National Sunday Law. Kung yung titingnan, no? Kasi nandoon yung counterfeit reformation eh. O nandoon yung magsisimula sa Seeking Time, tapos doon sa Sunday Law, yan, balik natin. Kung yung makikita dyan, andoon, tapos mararanasan na doon kasi nandoon yung Satan's counterfeit, mararanasan yung Little Time of Trouble. Okay? So, pagka nagsimula na yon, doon na magsisimula. Ako naniniwala na ito pong nangyayari sa atin ngayon, lalo itong pandemic na to, ay talagang papasok na po tayo doon sa ano. I believe. Little Time. Kaya yung mga natatakot sa nangyayari sa atin, actually dapat nga, sabi nga ng Panginoon, sabi sabi ng Panginoon, di ba, sa pag nangyayari nitong mga bagay na ito, ay keep looking up. Diba? Ibig sabihin ay malapit na nga yung ating hinihintay at hindi nagkakamali yung ating mga ipinangangaral. At iwasan lang po natin yung mga conspiracy, yung mga nasubrahan, mga extreme explanation, na pati yung vaccine na yan, yung 666, ay iwasan lang po natin yon dahil meron po tayong hindi ho nagpapabaya yung ating iglesia na meron po tayong nagmamasid dyan at nag-a-analyze ng mga yan, inuunahan naman ng mga kaanib na galing probinsya papunta sa syudad na may sarili namang interpretasyon. Iwasan natin po yung mga ganon. Kasi magdadala po sa atin yan sa maling false revival, ika nga. At saka magdadala yon, Brother Johnson, ng takot sa tao. Correct. Parang ina-advance mo yung persecution. Tsaka marami ngayong fake news na nagsisilitawan. Pati yung mga members natin nagsisend sa mga group chat. Takot na takot pa. Ay, nako mga kapatid. At yung mga daladalang message ay from born-again Christian na maling-mali pagdating po sa interpretation ng prophecy sa Revelation sa Adventist. Kaya, mga kapatid, mag-ingat po kayo sa inyong mga pinagsishare sa ating mga members na nagdadala ng takot, which is mali naman. No? Ang tawag doon ay fake news. Opo. Meron tayong meron po tayong Adventist News Network. Pagka dyan dumaan, ibig sabihin, legit yun. Ibig sabihin ay totoo yun, yung news. Pero pagka kung sino-sino lang, tas makikita nyo iba ang logo sa harapan, sa likod, ay mag-ingat po tayo dyan. Dami nga napipiki po niyan, mga kapatid. Mga ibang grupo po ng mga Adventist, yung mga nagdadala ng ganong balita. Ang isa lang bagay, mga kapatid, last na lang po ito para mapunta natin sa iba. Kasi sige po. Nandito natin sa trouble eh. May isang Seventh-day Adventist na humihingal talaga, nakipag-usap sa akin sa cellphone. Sabi niya, Pastor, napanood mo ba? Ay, ano yung kapatid? Sunday Luna. Pastor, anong gagawin natin? Kita niya, kapatid, sobrang pagkabahala niya. Ang sabi ko, kapatid, makinig ka. Una, uminom ka mo ng tubig, huminga ka ng malalim at linawin mo isip mo. Di, ginawa nga niya. Sabi niya, pwede na? O ulitin mo tanong mo, pwede na siguro. 5 minutos na eh. Anong gagawin natin kung Sunday Luna? Paano ito, Pastor, kung Sunday Luna? Binaliktad ko, mga kapatid, ang sagot. Sabi ko, kapatid, ikay takot na takot sa Sunday Law. Ang dapat mong isipin, dapat matakot ka kung walang Sunday Law. Ha? Baliktad naman yata. Kapatid, ito ang punto. Tayo nangangaral na mayroong Jacob's Trouble. Tayo nangangaral na may Sunday Law. Tama po ba yun? Kung ang ating mga sinasabi, ayon sa Biblia at Spirit of Prophecy, hindi magkatotoo, dapat tayong matakot. Matagal na tayong nalinlang. Nakuha niyo ba punto? History repeat itself. Mangyayari at mangyayari yan. Lahat ng sinabi ng Biblia, kung hindi mangyayari, kapatid, mag-pack up your things na tayo. Magbalot-balot na no? Hindi tayo dapat matakot sa Sunday Law. Opo. Kung mayroon man tayong dapat ikatakot, ito'y sapagkat hindi ka handa. Kasi ang mga handa, kahit kamatayan, welcome eh. Gusto ngang mamatay eh. It's a privilege, Lord, to die in you. In faith, it's a privilege. Sabi nga ng iba eh, yung mga Greeks, mga it's a privilege to die with you, my King. Di ba? Pero tayo, ang ating iniisip, takot talaga tayo. Ay akong tanungin nyo, sa lahat ng matapang, ako ang pinakaduwag, kapatid. Ang point po doon, sinong gustong mamatay? Di ba? Wala. Pero kung tayo mananampalataya ng Panginoon, it's a privilege to die in the faith of the Lord. Amen.
Yun lang po. Salamat po. Ayan, next question na tayo para Makarami. maibsan ang inyong trouble. Mula po sa iglesia ng Kulungan ng Mambaboy, ngayon po kami iglesia ng Tupa, ang Citrus. Mga kapatid, gagagal ko po na kayo po ay makasama, napapanood ko lang kayo sa programa. At talaga pong nabibless ako sa program nyo kasi kahit kayo ay pinagmumura, binabatikos doon, napakamalumanay pa rin yung ating approach. At marami po tayong nakikita Ang doon. malumanay sa amin mabait si Brother Johnson lang yun. Ito lang po mga kapatid, paglilinaw lang rin sa akin. 1863 ay natatag ang Seventh-day Adventist. Tama po ba mga kapatid? Correct. At madalas tayong tinitira ng mga kapwa rin natin mananampalataya na yung ating pong mga doctrines, ang magiging concern ko ng tanong, kailan po talaga ito nagawa? Na talagang masasabi natin is, kasi sabi natin, 1863, ang ating mga pioneers dyan ay kumakain pa ng baboy, tapos iba't iba pang paniniwala nila ng Trinity. Kaya tayo binabato ngayon. Kaya sa akin po, kailan po na talaga naging konkreto yung ating mga fundamental beliefs na masabi natin na talagang hindi na tayo naku-question pa, lalo na kasama rin naman natin sa pananampalataya. Lalo na po yung doctrine of Trinity. Kasi sabi nila, yung iba, yung ating mga pioneers mismo, hindi talaga naniniwala before. Kahit Adventist na sila. Tama-tama, yan ang topic namin ni Brother Johnson nung, kailan ba yun? Kagabi ba yun? Isang gabi, ano? Opo, nung isang gabi po. Friday yata yun. Sige. Mr. Moderator. Ayan. Ayun, napakagandang tanong dahil marami po tayong mga membro, mga kapatid, na hindi naniniwala sa Trinity. Okay? Maging doon sa Bicol po, parang upahina ng ating mic, no? Maging doon sa Bicol ay marami po mga anti-Trinitarian. Ang tawag sa kanila ay Binitarians, no? Yun ang tawag sa kanila. Halimbawa dito sa ating Sa amin sa Palawan, kung naniwala ka sa Ama, Anak at Espiritu Santo, Trinity. Aha. Pero kung Ama at Anak lang, Tunity. Pero kung ang Ama lang is Onity. Ayun. Madaling maintindihan siguro. Opo. Pero ang proper term na ginagamit sa mga anti-Trinitarian ayon sa ating Handbook of State Theology ay Binitarians. Ang sabi dito, Yun ang official. Yun. official term. Sabi ito, the belief that there are only two persons in the Godhead, etc., the Father and the Son. So, Binitarians ang tawag. At naglipa na yan ngayon sa iba't ibang dako, yung tinatanong ngayong kapatid. At noong nakaraang, that was 2017, na magkaroon ng debate dito sa Bulacan na una tayong nagkita. At hanggang ngayon, gwapo ka pa rin. Thank you. Opo. Ay merong isa sa miyembro dito ba yun o sa kabila na nakipagdebate sa ating dating kaanib na ngayon ay kaibigan natin. Siya anti-Trinitarian, hindi naniwala sa Holy Spirit. Ang tanong natin, ano po ba ang talagang itinuturo ng Seventh-day Adventist? Okay? At kailan ba nagsimula yung Trinity para malaman nila ang history ng Trinity na itinuturo ng Seventh-day Adventist para po, yan, gumaganda ang mic. Para po malaman po sa ikagaganda ng marami. Brother Johnson, do you have any idea? At yung mga Binitarians, mayroon na rin po yan nung araw. Bigay muna natin sa kay Bishop. Ang tinatanong niya ay kung, kasi hindi ganong malinaw yung Natatagpo ang Seventh-day Adventist 1863 1863. Tama po ba? At organized. yung mga pioneers natin, sang-ayon po sa accusation ng ating, alam niyo na, mga kaibigan natin na hindi na natin kapananampalataya ngayon, ay hindi pa rin sila talaga konkreto naniniwala sa ating doctrines ng Trinity. And then, at ang sabi nga ron, yung iba pa rin doon, kahit sila, Sister White, ay yung pagkain ng baboy, ikinakain pa rin nila kahit na, i-correct nyo ako mga kapatid kung mali. Kaya ang tanong ko po, kailan talaga naging konkretong fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist itong ating fundamental beliefs ngayon? Kasi kung sila yung mga pioneers, parang tatama yung mga accusation ngayon sa kanila. 'Di ba? Sa atin. Kaya yun po yung tanong ko, kailan talaga naging konkretong fundamental beliefs yung pinanghahawakan natin ngayon? Kasi accusation nila kahit na Seventh-day Adventist na yung natatag na, ganun pa rin yung paniniwala, hindi pa rin nawala. Unfair kasi sa kanila, in fairness sa kanila mga kapatid, pag sila naggamit ng mga sulat ni Mrs. White bago ko pagbigyan itong dalawa, ay hindi nila kinukompleto.
hindi lahat ng ating pioneers ay non-Trinitarian. Exactly. Merong mga non-Trinitarian, merong Trinitarian. Halimbawa, si Mrs. White ay Trinitarian na siya, hindi pa man siya Adventist. Pero yung sila James White at yung iba niya mga kasama, non-Trinitarian yun kasi galing sila sa samahang Christian Connection. Mga non-Trinitarian. So therefore, sa ating pioneers ng Seventh-day Adventist, merong Trinitarian at merong hindi Trinitarian. At dati din naman, hindi naman sila Sabbath keeper. Okay? At hindi rin sila, hindi nila kinoconsider ang pagdating po sa pangkalusugan. Kaya may nababasa tayo si Mrs. White at yung kanyang family, kumain sila ng baboy. Tinalakay nga natin yun muna nakaraang gabi. At sila din po ay nangingilin ng linggo nung araw. So alamin natin, kasi meron kasi silang pillars of faith na itinutukoy, yung sandigan nila, at yung organization natin, pagdating po sa fundamental belief ngayong araw. Kasi ang paniniwala natin, ang katotohanan na ating tinanggap ay tinatawag nating progressive. Okay? Bishop, ikaw muna. Pipilitin ko pong paiksiin po ito kasi isang lecture ko po ito. Actually, meron na po nito sa Facebook, sa YouTube. Opo. Ang title, The Trinity in Seventh-day Adventist History. At na-discuss ko po, at pilitin ko pong mapaiksi. Ano po? Yung mga dahilan kung bakit aminin natin masyadong late bago natin na-finalize yung tungkol sa stand na yan. Yes po. Ang ilan sa mga dahilan po mga kapatid, dahil yung pong mga lumalaban sa anti-Trinitarian ay, kumbaga, pilit pa rin nating inaabot, dinidiscuss pa rin sa kanila ito, mga kapatid. Pero, hindi nangangahulugan, wala na tayong paniniwala tungkol sa Trinity sa una pa. Ito po ang istorya, mga kapatid. Ito po yung mga papasadahan ko ng mabilisan, yung mga pangyayari. Ito yung mga topic na dinidiscuss po nila noon. Ayan. Ang isang dahilan kung bakit hindi madali na na-resolve kaagad ay the availability of information through the internet. Wala namang internet the time. Tapos, pangalawa, several other Adventist group that emerged from the Millerite movement continue to hold an anti-Trinitarian perspective. Yan, examples would be the Church of God, Seventh-day, also known as the Marian Party, the previous view of the worldwide Church of God. So, yan ang ilan sa mga dahilan. Pangatlo, some think that the Trinity doctrine comes from Catholic theology and therefore must be false. Many have not realized that the Catholic doctrine of the Trinity has differences from the Seventh-day Adventist biblical doctrine of the Trinity. So, yun yung pangatlong reason. Ang iniisip nila, kaya hindi nila matanggap yung Trinity kasi pag sinabing Trinity, Catholic yon. Kasi sila yung kilala na nagtuturo ng Trinity. Kaya ang tinututulan ng ating mga pioneer is yung Catholic Trinity. Next. Pang-apat po ay perhaps most significant over the last few decades, some Seventh-day Adventists have sought to return to early historical Adventist faith or what might be called Restorationism. Ito yung rasyon nila kung bakit sinasabi na mali ang Trinity kasi hindi ito dating paniniwala ng mga pioneers. Pero dito kikita natin dito, yung ilan sa kanila nga ay gusto nga balikan. Ang problema ay marami pong mga dating paniniwala na iniwanan natin, hindi pwedeng pagbinalikan, mamimili lang ng babalikan. Tulad ng nabanggit nyo at babanggit natin. Kumakain din sila ng baboy noon At Sunday keeper din sila after 1844. 2 years pa ay linggo pa rin ang kanilang alam. Hindi na nila alam yung at nung makilala na nila yung Sabbath keeping ay mali pa rin ang paraan ng kanilang pangingilin kasi 6 p.m. to 6 p.m. po sila. So, ang sabi po dito, as Sabbatarian Adventist emerged during the late 1840s, it brought various Christian truths and placed them in the framework of fulfilled prophecy and ongoing discovery of biblical teachings. A cluster of biblical teachings explained what had happened in 1844 and why Jesus had not come. The heavenly sanctuary, the end-time ministry of Jesus in the most holy place, and the Sabbath as a seal of God were a particular focus. Yan. So ito yung naging focus nila. Kaya yung kanilang, mahirap kasi mga kapatid, alam nyo, tingnan nyo mabuti Marami doon sa ating mga pioneer ang
galing sa mga anti-Trinitarian. So kung doon sila magpo-focus, magkakagulo sila. So, palibasa sila ay nagkaisa doon sa tinatawag po nating Great Disappointment, kung ano talaga ang nangyari, bakit hindi natupad yung 1844, yun ang una muna nila. Kaya medyo hindi nila na priority yung issue tungkol sa Godhead. Ngayon, up to 1890, yan tinatawag na anti-Trinitarian period. Yun yung panahon yan. Marami po sa kanila talaga ang anti-Trinitarian. Until near the turn of the 20th century, Seventh-day Adventist literature was almost unanimous in opposing the eternal deity of Jesus and the personhood of the Holy Spirit. During the earlier years, some even held the view that Christ was created. Ito yung kanilang pinagtatalunan. Si Kristo ay created. Hindi sila naniniwala sa eternal deity ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanilang paniniwala. So yan po ay 1890. Ang tawag po dyan ay anti-Trinitarian period. So 1890 to 1900, nagkaroon na ng emergence of Trinitarian sentiment. Sabi na, as the 1890s began, two of the key thinkers on each side of the righteousness by faith, Law in Galatians, issue agreed that the derived divinity of Jesus. Ayan, si Waggoner wrote his 1890, Christ, his righteousness. So there was a time when Christ proceeded forth and came from God. So mayroong panahon talagang inilabas siya ng Ama, mga kapatid. So sa time na ito, ay nakikita po ninyo pati yung kautusan doon sa Galatia 3:24. Ano ba talaga yon? Moral or ceremonial? Naging issue din. Binusisi lahat nila yan, mga kapatid. So, nagkaroon ng emergence of Trinitarian sentiment. Medyo nauunti-unti na nila. Di ba? Ngayon, 1900s to 1931, transition and conflict. Yan po yung history. During the first 3 decades of the 20th century, the church remained divided in its position on the deity of Christ. The use of the word Trinity in print continued to be avoided. So makita nyo pansinin nyo po yung mga kapatid. The use of the word Trinity in print continued to be avoided. Ayan, si Wiscoff, si A.T. Jones, both editor of Adventist Review and Sabbath Herald, were key supporters of the full and eternal deity of Christ. So, meron ng pagkakaiba-iba. Ano ba? Sa kanila, sa iba, ay may pinagmulan. May panahon na inilabas ng Ama yung Panginoong Jesucristo. Samantalang, ito naman sila A.T. Jones, ay naniniwala sa full eternal deity of Jesus. Kaya tawag dito sa panahon niyan, 1900s to 1931, transition and conflict. Tapos, sabi po rito, Prescott was slower than Jones to accept the new view. But after 1900s, as editor of Adventist Review and Sabbath Herald, he published articles on the personhood of eternal nature of the Father, Son, and the Holy Spirit. So nakikita po ninyo, yung progression. Nakita niyo, ito yung hindi itinatawag, ito yung pandaraya ng mga anti-Trinitarian. Hindi nila binalikan yung archive natin, hindi nila binalikan yung history, na nagpo-progress po yon, mga kapatid. So, and at the 1919 Bible Conference, he presented a series of 8 devotionals for the conference titled The Person of Christ that expressed this view. Careful discussion at this conference showed that there were varying opinions. So, talagang maingat nila itong pinag-aralan. Kaya 1931 to 1957, acceptance of the Trinitarian view. Mahaba talaga. Kaya, ibig sabihin, nagsunog sila ng kilay, pinag-aralan nilang mabuti, pero ang masaklap ngayon, meron dito, nakinig lang, 1 oras lang presentation, naniwala ka agad. Pambihira. Di ba nakakainis? May mga nanonood ngayon. Tingnan nyo po yung long period of time na pinag-aralan nila ito. Pero ngayon, nakapanood lang ng isang episode ng anti-Trinitarian. Bumaliktad na kaagad. Oo nga. So, si Wilcox was crucial in facilitating
the final transition to an accepted Seventh-day Adventist view on the Trinity through his guidance in the 1931 Statement of Fundamental Beliefs and his articles in Review and Herald. Doctrinal summaries were carefully avoided during the first decade of the 20th century due in part to conflict of the Trinity. Hindi nila nilalagay in advice na wag mo lang ilalagay sa mga printed page. Pero yung sa kanilang pagkikipag-usap, ginagamit na nila ito. Hindi lang muna kasi unsettled issue nga siya. So, hindi muna, ito naman ang ginagamit ng mga anti-Trinitarian. Tingnan mo, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman nila inaalam yung context, mga kapatid. No, dapat alam po natin. According kay Leroy Fromm, Wilcox was respected by all parties for his soundness, integrity, and loyalty to the Adventist faith and to the spirit of prophecy. He, as editor of Review, did what probably no other man could have done to achieve unity in acceptance. It was not until 1946 that the General Conference officially voted a statement of fundamental beliefs. O, di ba? So, tinan mo yung iba, nagdadive kaagad sila sa, tinan mo, bago lang. Uy, alamin mo ano nangyari. Bakit sa panahong ito? Alamin mo yung nangyari sa panahong niya, no? Hindi naman natutulog sa pansitan yung ating mga pioneer at ang ating mga leader. Binosisi, pinag-aralan, maingat nila na sinuring mabuti hanggang sa dumating. Ibig sabihin, ang view ng Trinity, mga anti-Trinitarian, makinig kayo, ang view at pagtanggap ng Trinity sa church, ibig sabihin, filtered, malinis yan mga kapatid. Pero binabaliktad nila eh. Hindi ho ako nagagalit. Pero nakakainis eh. Kasi binabaliktad nila. Pambihira naman. Kaya nga, lagi natin sina-challenge, humarap kayo. Pero pag pinuntahan namin yung mga anti-Trinitarian sa church, tahimik naman. Nakangiti pa. Naroon lang sila sa mga pag walang alam. Nakaka-high blood. Joke lang po. Okay, salamat Brother Johnston. Kaya ko po talaga na itanong niyan kasi talagang gusto kong mag-ingat ang mga kapatiran. Yun lang po. Actually, ito po ay bago sa akin, ha? Ito pong mga na-present na to, bago po sa akin ngayon yan. Kasi alam ko lang, basta yung pioneers natin is dati silang anti-Trinitarian at unti-unti na-convert. Pero itong mga document na to, ngayon ko lang po talaga nakita. 1863, 1957, imagine mga kapatid kung gaano kadugo yung pinagdaanan na doktrina ng Trinity. Tapos pag tayo inaralan dito, pinasok tayo sa bahay natin, maniniwala agad tayo, hello, lumaban naman kayo. Hindi, yun po ang concern ko talaga. Kasi naranasan ko siya. Opo. Personally, brother, kaya nga tayo nagkaroon ng debate dito. Kung titingnan nyo, may tama sila. Na talagang yung mga pioneers natin ay nung una hindi naniniwala doon sa Trinitarian. Pero huminto na sila sa pag-aaral na yon. Ito po yung gusto ko talagang i-point dito, mga kapatid. Actually, kapatid, merong logic dyan eh. Kung ibabalik ninyo yung paniniwala ng pagiging anti-Trinitarian, dapat bumalik kayo sa pagkain ng baboy. Opo, kasi yun lang, kasamahan yan eh. Kasi yun lang ang tinutulan nila eh. At bumalik kayo sa pangingilin ng linggo. Dahil yun yung magkakasama, kaya nga tayo tinatawag nating progressive ang ating meron pa ako sige. Sige, okay na yun. Meron pa akong ditong ipapakita. Tinan niyo mga kapatid, mga kaibigan, no? Andun pa rin tayo sa acceptance of the Trinitarian view. During 1940s, an ever-increasing majority of the church believed in the eternal and derived deity of Christ and the personhood of the Holy Spirit. Yet, there were some who held back and even actively resisted the change. They were mainly comprised of a few older ministers and Bible teachers such as J.S. Washburn, Uriah Smith, tsaka yung Daniel and Revelation was revised and his comments on the derived nature of Christ's divinity were removed. Kita mo na, yung kanilang paniniwala na ang pagka-Diyos ni Kristo ay derived. Ano ba ang Tagalog? Hiniram, binigay lang. Borrowed, parang gano'n, di ba? Derived. Parang binigay lang ng Diyos ng Ama sa Kanya. Tinanggal na nila yon kasi nagliwanag na sa kanila, sa kanilang pag-aaral. Pero sabi rito, meron pa rin sa kanila, yet there were some who held back and even actively resisted that change.
Ayaw pa rin. Yan ho ang mga apo-apo nitong mga ito, yung nanitira hanggang ngayon. Wala na, binasura na ho yung issue na yan, mga kapatid. Iwanan na natin yan. Ang church hindi mananatili sa mali. Bakit babalikan yun? Ito na ang liwanag sa atin, no? Anong gagawin nilang issue? Na-influensyahan sila ng mga utak ng mga reform na sa Catholic yan. Sa Catholic yan. So binasura Mali. na, di ba? Hindi. Yung mga aral na yon na mali, binasura. Binasura na yun. Yung basura ni pinulot. Pinulot nila, basura ho yun eh. Sabi pa rito, in 57, the book Question on Doctrine anchored the doctrine of the Trinity in Godhead for Adventists. While the book produced theological conflict in other areas, there was virtually no dissent on the book's clear teaching of the Trinity. The current ambiguous statement of the Trinity in the Seventh Adventist fundamental belief was revised and voted at the 1980 General Conference session. Mga kapatid, alam nyo, sabi ni Ellen White, the voice of the General Conference is the voice of God. Voted. Pinagbutuhan yan. Kukontrahin nyo yan. Kung may makakapanood ditong anti-Trinitarian, may panahon pa. Habang wala pa sa dilo, magbalik na kayo. Amen. Huwag niyong maliitin ang General Conference. Officially voted do. Salamat sa tanong, nahalokay. Kung talagang marunong ng Panginoon, ito nakalimutan kong title nito, pagbukas ko kanina, bigla kong nakita, ay ito pala yung lecture ko. So, yan po yung mga kapatid, ang dapat po natin tandaan. Bakit allergy ang mga payo natin sa Trinity? Allergy sila sa Trinity ng Catholic. Kasi mali nga. Alam niyo sa ang Catholic Trinity, mga kapatid? Magpakita nga ako. Sige, salita ka muna, Pastor Jomel. Ano ba yung Trinity ng Catholic? Ayan. Dahil malaga kasi ito mga kapatid sa ating may kasi binanggit na magandang statement si Pastor Jong. Kapag hindi mo tinanggap ang doktrina ng Trinity, ano yung kadugtong nun? If you will not accept the doctrine of the Trinity, it makes you non-isdei. Gandang term nun, ha? Gawa-gawa ko lang naman yon. Pero Hindi. maganda yon. Kaya nga po mga kapatid mahirap na rin silang tawaging kapatid natin. Yun talaga yun. Tsaka kung yung titingnan mga kapatid, kung hindi natin tatanggapin, hindi niyo tatanggapin ang banal na espiritu, anong klaseng espiritu ang tatanggapin ninyo? Yung ba yung masamang espiritu? Okay? Swerte nga natin may banal na espiritu, may gumagabay sa atin. Ang sabi ni Jesus Christ, ako'y dadalangin sa Ama, no? 14:16. And sabi niya, magsusugo siya ng ibang mga alos paraklitos. Another, pero the same kind. Kauri niya, pero ibang person. Kaya lang ang problema, pagka hindi marunong sa Greek itong mga anti-Trinitarian, nagpataka lang sa Bisaya pa. Pag magpataka ka, masaag yun ka. No. Maligaw ka, kapatid. No, Brother Johnson. Ito po yung ano ng Trinity, ha? Catholic Trinity. Papakita ko po kung papareho ba ito sa atin sa Adventist, RC, Roman Catholic. Ang paniniwala nila sa Trinity, the Son proceeds from the Father and the Holy Spirit proceeds out of both of them. Yan. The Father, sabi na the Roman Catholic teaching about the Trinity, 72 depending the Godhead. Then, there begets the Son, and the Son proceeds from the Father. The Father and Son breathe forth the Holy Ghost, and He proceeds from them as from one source. One God in three persons. My Catholic faith, a manual religion na sabi po na sinulat ng isang bishop. At ang sabi po rito, the Father continually copulates with Himself and brings forth the Son, and their love in each other bring forth the Spirit. Imagine, ano ba, naintindihan nyo ba yung ibig sabihin? The Father continually copulates with Himself and brings forth the Son. And their love in each other brings forth the Holy Spirit. Dahil sa pagmamahala ng Ama at ng Anak, lumabas ang Espiritu, but the Father copulates with Himself. Paano mong paniwalaan ang ganyan?
So ang layo ng Trinity ng Catholic sa Adventist, mga kapatid. Actually, ito, hindi nilalabas ng Catholic ito eh. Pero yan talaga, pag pinag-aralan ng malalim, ang doktrina tungkol dyan, ay, yan po. At sasabi rito, the Son is not equal to the Father. In proof of the assertion that many of the fathers deny the equality of the Son with the Father. Passages are cited from Justin. Ayan po yung mga references, oh. So ngayon, ano ba ang doktrina ng Adventist? Yung Son not equal to the Father? Ha? Hindi ganyan. Equal sila. Ang nagtuturo na Son is not equal to the Father, anti-Trinitarian. Sila yung may Catholic Trinity. Kaya kung may makikipagdebate kahit madaling araw naharap tayo Na-high blood na ako Oo, basta may mga basta may makipagdebate na mga anti-Trinitarian, kahit madaling araw po ay haharap ako bilang moderator. Kasi siya haharap. Ako naman makikinig. Mga kapatid, dugtungan ko lang ng konti ha. Sige po. Ito pong puntong ito. Ito kasing mga, sorry lang po sa term, pero yung term ni Sister White, offshoot. Okay? Opo, offshoot talaga. We are very sorry about the offshoots talaga. Hindi kasi sila, hindi naman siguro lahat, no? Hindi kasi sila tapat na magsabi ng buong katotohanan. Ang totoo niyan, ang ating mga pioneers, James White, Hiram Edson, Laboro, Byington, Cottrell, Otis, at iba pa, galing kasi sila sa iba't ibang simbahan. Naintindihan niyo mga kapatid? Nung Advent movement nilang nagkaroon disappointment, di ba? Halimbawa, anong church nang galing si James White? Christian Connection. Christian Connection. Ano ang Christian Connection? Di naniniwala ng Trinity. Correct. Kasama niya si Joseph Bates. Joseph Bates, Ang mga co-founders ni Ellen White kapatid, si Ellen White, James White, Joseph Bates, at saka si Jen Andrews. Si James White at saka si Joseph Bates ay mga hindi naniniwala sa Trinity. Lalo na mga kapatid, ito sila ni Cottrell at iba pa, na mga pioneers. Ang sabi ang naniniwala sa Trinity ay naniniwala kasi ang Trinity ay galing originally from pagan. And then siyempre, sabi na, okay, sabi ng mga pioneer na ganito. Ito kasi mga ito talagang bias talaga. Kapatid, yung taong namatay, lasinggo nung araw, namatay na lang ba talaga siya hanggang sa kalasingan niya? O hindi ba talaga nagbago? Yung taong masamang yan, di ba nakapagbago? Kung ang Trinity ay tinatanggihan nila, wala bang transformation? Wala bang pagbabago? Meron. Ang unang ayaw talaga si James White, 1865 sinabi niya, that is not true. Joseph Bates, it's hard for me to accept that God the Son, or Jesus Christ, is equal with the Father, much more with the Holy Spirit. In short, sila mismo nagsasabi ng ang kanilang sentimento. Naintindihan niyo mga kapatid? 1865, kung dito lang din sana ang laptop ko, gusto ko pakita sa inyo yung dates, yung mga taon, ng takbo ng mga taon, kung kailan nagbago. Nakuha niyo kapatid? 1865, si James White. Then 1866, si Joseph Bates, sila ni Cottrell, sila ni Otis, Laboro, sila ni Byington. Nabanggit pala si A.T. Jones, sila ni Wagoner at iba pa. Pero pagkapatid, pagpatong noong mga 1875, 1888, nagbago na ang kanilang views. Correct. Hanggang dumating mga kapatid, bago sa panahong namatay si Ellen White. Kasi ang kanila pong pinupuntos ng mga ito, na nung namatay daw si Ellen White, pinalitan na at nilagyan ng Trinity. So kinalalabasan, dagdag na lang ng Seventh-day Adventist Church, patay na si Ellen White, kasi kung buhay daw, talagang inaayawan ni Ellen White yan. Mali po. Kahit basahin pa ninyo sa writing ni Sister White, siya mismo ang nagsabi paulit-ulit ng salitang Trinity. Merong isang option kapatid, sabi niya, Pastor Jong, di mabasa sa writing ni Sister White, may Trinity. Kasi kung may mabasa, paputol ako ng leeg. Sabi ko, Ning, kung may mabasa, putulan ka pala ng leeg. Eh, putol leeg mo. Sabi niya, kahit mamamatay ako. Sabi ko, di ba may laptop ka? Yes. May Ellen White ka ba? Yes. Ako na mag-type. Trinity. Ikaw mag-enter. Pindutin mo na. Pag pindot niyo mga kapatid, naglabasan yung word na Trinity.
saan ko putulin liig mo umpisa? Sa likod o dito sa harap? Sa tagilirang kaliwa o sa kanan? Namutla. Ang punto, kapatid, totoo naman na sila po ay mga non-Trinitarian. Isa pang katotohanan, hindi lahat ng pioneers against sa Trinity. Si Ellen White galing sa Methodists. Trinitarian ng Methodist, kapatid. Nakuha nyo? So nagkahalo-halo sila. Pero nung sila nag-study, lalo tigit si A.T. Daniel, sabi niya, we, the Seventh-day Adventist Church members, believe the doctrine of Trinity. Buhay pa si Ellen White noon. Yan ang di ko lang gusto sa kanila. Lagi lang basahin, sabi ni A.T. Jones, sabi ni Wagoner, sabi nila Bohr, ni Byington, ni James White, nila Joseph Bates, na ang Trinity is a doctrine of pagan. Hanggang doon lang sila. Hindi na sinabi na, nagbago ba ito? Ang pananaw nila o hindi? Nakuha niyong punto, mga kapatid? Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natunto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan nating ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family.